Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages. Vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading para sa lahat ng Taurus. Okay, first card mo Taurus is don't let your past hold you back. Okay? Don't let your past hold you back. So, siguro marami kang mga past experiences na hindi maganda, negative, toxic, dramatic, painful, or traumatic talaga siya, na pwedeng nakaka-apekto yan sa kung ano yung pinagdadaanan mo sa ngayon. But yung card mo dito, sinasabi sa'yo Taurus na wag natin daw, or wag tayong papa-apekto sa kung ano yung past natin. Okay? So, ibig sabihin, wag nating hahayaan na yung nakaraan natin ay kontrolin niya yung kasalukuyan or yung future mo. Or wag nating hahayaan yung past mo na siya ang, maging parang maging control or maging sagabal sa kung ano yung mga gusto natin gawin sa ngayon. Okay? Okay, reverse na potential gateway. So, number 5, sinasabi, this one is worries. Sinasabi ng baraha sa'yo na masyado kang nag-aalala sa kasalukuyan mong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon mo, but sinasabi ng baraha sa'yo, nag-aalala ka. You're worried, hindi mo alam kung ano yung darating, hindi mo alam kung tama ba itong ginagawa mo sa ngayon, hindi mo alam kung yung ginagawa mo ba ngayon is may positive result ba to, saan ka ba dadalhin ng ginagawa mong ito. So, nakikita ko yung nakikita natin dito yung worries, yung regrets din. Regrets from your past actions. So, pwedeng yan nga, marami kang mga past actions na hindi naging maganda. Kaya, nahihirapan ka ngayon na magdesisyon kasi feeling mo, pareho din dati na nagkamali ka, pareho din dati na nasira ka, di ba? Parang gano'n, nag-fail ka, parang gano'n. Okay. First card natin dito sa third deck is the Moon 18, no? Is confirmation siya. Is 18, sinasabi ng barahan na makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Taurus, huwag tayong masyadong maging negative. Huwag tayong masyadong maging unrealistic. Diba? Parang ganon. Acceptance ang kailangan mo sa ngayon. Okay? So, comment down below if you resonated kasi parang yung iba sa inyo, natatakot kayong tanggapin kung ano yung katotohanan. Yung iba sa inyo dyan, natatakot kayo na kung ano yung actions na gagawin nyo ay posibleng makaapekto sa kung ano yung future nyo. Ganun naman talaga eh. 'Di ba? Pero kinakailangan mo talagang maging courageous. Kailangan mo maging courageous. Kailangan mong maging, strong sa kung ano man na desisyon na gagawin mo. Okay. Next card natin is 5 of Earth. Lack, worry, assistance nyo yun. Diba? Comment down below. Kasi, in general siya, possible na meron siyang pinagdadaanan na, pwedeng ikaw, may pinagdadaanan kang financial problems, worries, or kung ano pa man, kakulangan sa pera, or anything na kulang. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na, huwag kang mag-alala. Kasi, yun na nga, may solusyon sa bawat problema. And isipin mo, Taurus, na yung nangyari sa iyo dati ay hindi na yun mangyayari kung gugustuhin mo. 'Di ba? Oh. Comment down below ako. Bigla tuloy akong naawa sa iyo. Hindi ko alam. Meron ditong Taurus na pagod na siya. Hindi ko alam, pero feeling ko maiiyak ako dito. Kasi hindi ko alam, nung lumabas to, parang feeling ko ako yung napagod sa'yo eh. Masyado kang pagod sa paghihintay.
feeling stress, imbalance, nahihirapan ka na balansehin ang buhay mo. Parang, alam mo sa etong energy na to, yung trabaho ka ng trabaho pero wala kang naiipon. Yung parang nagtatrabaho ka lang, tapos pag sahod na, ibabayad mo lang siya sa mga utang mo. Parang siya to. Or, pagod na siya sa trabaho, pag uwi niya ng bahay, kailangan niya pang maghugas, maglinis ng bahay, asakasuhin yung pamilya, parang ganun. So, sobrang pagod na siya. 'Di ba? Lalo yung iba sa inyo dyan, may mga Taurus ditong pagod na siya sa obligation niya. May mga obligasyon siya sa buhay na gusto niya nang isuko, pero lumalaban pa rin siya. Oh, 'di ba? Sobra-sobra kang mag-analyze, sobra-sobra kang mag-procrastinate, sobra-sobra kang mag-contemplate, na ang ending, wala kang magawa, wala kang actions, kasi nauunahan ka ng takot, ng panghihinayang, nauunahan ka ng lungkot, ng galit, parang ganon. Diba? Dito sa barahang to, sinasabi ng barahan na posible na isang air signs, Gemini, Libra, or Aquarius. Maybe nanay mo to, pwedeng parent, or pwedeng siblings, or pwedeng someone na makakatulong sa'yo para ma-motivate ka and maging determinado ka. So, ang nakikita ko sa inyo dito, isang, like for example, Taurus na individual, babae ka man or lalaki, na sobrang nahihirapan ka na sa buhay, pinansyal, emosyonal, yung parang nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, magaling ka naman, matalino ka naman, pero sobrang hindi ka talaga pinapalad sa mga pag-a-apply ng trabaho or sa kung ano pa man. So, nakikita ko sir dito na isang air signs, Gemini, Libra, or Aquarius, ang parang siya yung motivation mo para ituloy pa rin yung laban. Siya yung motivation mo para ilaban pa rin. Kasi pwedeng nanay mo siya, pwedeng lola, or pwedeng someone na alam mo na pag may pag nalungkot ka or pag nang problema ka, mamumroblema din siya. 'Di ba? So, wag kang mag-alala. Don't worry kasi kung ano man tong distraction, ano man tong problema na pinagdadaanan mo, stressful na problema, sinasabi ng The Wheel of Fortune na parating na yung luck, yung good luck, good fortune, progress, and pagbabago. So, ganun talaga ang buhay, guys. Dumadaan tayo sa paghihirap, dumadaan tayo minsan maginhawa, minsan mahirap naman, minsan maginhawa. Basta lumaban ka lang, basta ilaban mo lang kung ano yung purpose mo, ilaban mo lang kung ano yung goals mo. And yun nga, tama to na Knight of Air, na sinasabi ng baraha dito na gamitin natin na motivation yung mga tao na totoong nagmamahal sa atin. Okay? Diba? So, it's confirmation dito, magpahinga ka, Taurus. Kailangan mong pahinga, huwag kang masyadong ma-stress ha. Kailangan mong magpahinga, kailangan mong mag-isip ng tama. Huwag tayong, nakikita ko sa'yo dito, hanapin mo yung peace and harmony sa puso mo. And yun, isipin mo, nasa 2 of air ka, indecision, avoidance, confused ka eh. 'Di ba? Nakakaramdam ka ng confusion kasi yun na nga, hindi mo alam kung ano yung mga dapat gawin, hindi mo alam kung ito bang ginagawa mo, worthy ba to? Saan pa papunta to na ginagawa mo? Parang yun yung question mo. Nakikita ko sir dito, pagod na pagod ka. It's either trabaho, negosyo, or pagod ka sa paghihintay, pwedeng unemployed ka, or pagod ka sa pagkakaroon ng problema sa pera or relationship. Pero hindi ka makapag-desisyon kung talagang i-give up mo siya or hindi. Nakikita ko sa'yo dito, ego, illusion. Pero kung ang problema mo, relationship mo, like asawa, girlfriend, boyfriend, ang problema mo dito is because materialistic yung taong yon. Hindi sasabihin natin na pero hindi ka sinuwerte sa taong ito. Hindi ko alam kung sino yan. Maybe same sign mo siya, Earth signs, Virgo, Capricorn, or Taurus. Or kung sino man yan na partner mo, asawa mo, boyfriend, girlfriend.
Naka-attach siya sa'yo eh, 'di ba? Materialistic to eh. 'Di ba? Masyadong mataas ang pangarap na itong taong to. And ikaw yung nagsasuffer niyan. 'Di ba? Ikaw yung ano eh. Ikaw yung parang bomba ba? Ikaw yung ano, sinusuong niya sa mga problems, parang ganon. Hindi ko alam kung sino siya. So, hindi na natin elaborate pa siya. So, thank you guys for watching. Bye!